Hello, I'm Greta Tita Chito Mayor. Thank you so much for subscribing this channel. Please don't forget to like, comment, share so that others will also be equipped about their potentials and purpose. And if you are new, click the subscribe and notification bell so that you will be notified whenever I will upload a new video. In this channel, you will receive Wisdom for Living. We are now on day 269. Keys to releasing your potential. Understand your function. So, it's very important to understand the function. Bakit tayo, paano tayo gumalaw, mag-function according sa disenyo ng ating tagapaglikha. Yung ating text makikita sa 2 Corinthians 5:7. I live by faith, not by sight. So, ibig sabihin, dapat mamuhay ka ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa nakikita mo or outward sources. Hindi ka dapat naapektuhan sa mga nakikita mo sa iyong palibot kasi namumuhay ka by faith. Yun ang ibig sabihin, ang nag-feed ng iyong pananampalataya at nag-move sa iyo ay hindi yung nakikita mo sa iyong palibot, but what you have heard and what you believe from what the Bible says, what the manual of life says. The mode of operation for maximum performance of any product is determined and established by the manufacturer, creator, and must be obeyed for maximum benefit. Thus, the second key to releasing your potential is knowing how God created you to function and applying that knowledge to your life. So, yung una-una para ma-release ang iyong potential, ayon sa specification ng manufacturer or tagapaglikha, ay know your source, know your manufacturer, creator. Dahil sabi niya rito, ang maximum operation ng performance ng isang product, ang tumutukoy ay syempre ang manufacturer. So, of course, you must know your manufacturer or your creator. Para masunod mo to the maximum yun yung potential na mayroon ka, may labas mo at masunod mo kung ano yung gusto niya at ano yung buhay na disenyo niya para sa'yo. At ang pangalawang susi para ma-release mo ang iyong potential, sabi rito is, alamin mo kung paano ka nilikha, dinisenyo ni God na mag-function. At i-apply mo yung knowledge na yan, ibig sabihin application of that knowledge you have received. So, i-apply mo sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin. So, ibig sabihin si God, hindi siya dull out na. So, ayan, ito na. Ayan yung potential mo, gamitin mo na. Di ganon. Kundi, sundin mo ito para makita mo yung potential mo. That's a principle. Apply the knowledge that you receive. For example, in praying, example, para mas effective at ang tama ay sabi, you ask and it shall be given to you because He will give you. Ibig sabihin, the promise is to give you when you ask. Ibig sabihin, meron kang ginawa. Ayan. So, sabi nga niya, wala kang natatanggap dahil di ka humihingi. Ayan. So, and then, anong hihingiin mo? Be like Solomon. Anong hiningi ni Solomon? Hindi wealth ang kanyang hiniling, kundi wisdom. It means you need knowledge, understanding, and wisdom. So, apply the knowledge na ibinigay niya sa'yo. So, when you come to God, do not ask for fish. Ask how to fish. Ibig sabihin, when you come to God, do not ask money. Ask how to produce money. How to produce wealth. Kasi yan yung binigay niya sa atin. Nasa Deuteronomy 8:18. And that's a law and it's a principle. When you ask God for ideas, He will give you ideas how to earn because He has given you the ability to produce wealth. Ayon. At ano pa, ibig sabihin, para intindihan natin how to function by faith. Sabi niya rito, no builder can successfully restore house unless he first knows the specification determined by the builder and the features provided by the original blueprints. A shower, for example, may fulfill part of the designer's intent for the bathroom, but it cannot match all the function of a tub.
Thus, installing a shower in place of a tub would change not only the room's appearance but also its ability to provide the intended functions that were built into the original design. So sabi niya rito, para maging successful yung pag-restore mo ng isang bahay, ay kailangan alamin mo yung specification na tinukoy ng builder, ng original blueprints. Alam mo para saan yung bathroom na yon. For example, sabi niya rito na ang nilagay, for example, sa bathroom na yan, ang intention ay magkaroon ng tub. Pero instead na tub ang nilagay, ay shower. So, sabi niya rito, maapektuhan siyempre pati yung itsura at pati yung intention. So, paano ka makapaligo doon na may tub? Dahil shower lang ang nilagay. So, napapalitan even yung disenyo at saka yung intention. So, kaya napakahalaga, alamin mo yung intention para alam mo kung nilalagay mo, shower lang ba or pati tub. So, ayan, para mas clear sa'yo. So, napakahalaga na kung kilala mo ang iyong manufacturer, alam mo yung kanyang intention, may lalabas mo ang iyong potential by believing what the manufacturer wants. Yung intention niya, naniniwala ka. And you can function according to your faith. Ibig sabihin, kailangan na disenyo ka. Pag sinabi mong faith is you have to obey first before you will see. Ayan. So, pakinggan mo at sundin mo. Man was designed to live by faith. God's original design for men and women calls for them to live from the perspective of faith with eternity in their hearts. The book of Hebrews defines faith as being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews 11:1. This is God's mode of operation. He is not influenced by outward appearances, neither is His power diminished by seemingly impossible obstacles. So, wag nating hayaan yung mga obstacle because those are outward na mga nakikita natin. Wag mong hayaan na sabi niya, yung outward appearances ang mag-influence sa'yo. So, nababago yung decision mo because of what you see, because of what you saw. Kaya sabi ng Bible, live by faith, not by sight. Ang utos sa atin ay mamuhay na sa pananampalataya, hindi ayon sa nakikita mo, hindi ayon sa nararamdaman mo, hindi ayon sa palibot mo o narinig mo. So, dapat we must live from the inside out. Ayan. So, kung ano yung sinasabi ng Manual of Life, yun yung ating panghawakan at paniwalaan anuman ang nangyayari sa ating palibot para mai-release mo ang iyong potential. Kaya napakahalaga na you must live by faith. So, anong ibig sabihin nun? Now, pag narinig mo sinasabi nila sa'yo, for example, yung opinion ng iba, ay, well, di mo kaya yan, di mo magagawa yan, wala ka namang pinag-aralan, o kaya ang pinag-aralan mo, hindi naman angkop dun sa nakikita mong gawin, o na pinag-aralan ka man, pero grabe, ang laki naman yan na pangarap mo. So, walang maniniwala sa'yo dyan, mag-isa ka lang. Sasayangin mo lang yung buhay mo. Now, kung nagpaapekto ka dun sa sinabi na yon, you're not living by faith. You are living by what you heard, and you allow somebody or other people to dictate what you're going to do. So, hindi by faith sa sinasabi ng Manual of Life. So, sabi ng Manual of Life, ay nilikha ka ni God na punong-puno ng potential and He has given you the ability to create wealth. So, ibig sabihin, ideas ang ibibigay niya sa'yo, vision bibigay niya sa'yo, at yun ang paniwalaan mo, at yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, wag tayo magpapikto sa opinion ng ibang tao, sa nakikita natin, at sa nararamdaman natin. We must live according to our faith sa ating pagka-disenyo. Yan tayo na disenyo. So, the Apostle Paul learned that the importance of looking beyond what is immediately visible and evident, although he encountered many situations that seemed to stand in the way of his mission to share the good news of Jesus with those outside the Jewish world. He persevered by focusing on his God-given task and by relying on the Holy Spirit to guarantee that the completion of God's plan. The Holy Spirit to guarantee the completion of God's plan. Thus, Paul testified, I live by faith, not by sight. So, yun yung sabi ni Pablo. So, nakatingin siya. So, sabi niya, di ba, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, sabi niya, although marami siyang encounter,
So although he encountered many situations, di ba? He encountered to be beaten, to be have the to be shipwrecked. Ibig sabihin yung kanilang sinasakyan ay na sadsad or dinala ng bagyo, nasira dahil sa bagyo, yun ibig sabihin ng shipwreck. So, ibig sabihin, hindi siya nagpaapekto, nakatutok siya, nakafocus siya doon sa kanyang task at nagtiwala siya doon sa banal na Espiritu, di ba? The deposit of the Holy Spirit guaranteeing us, ibig sabihin nagagaranti na magagawa natin, makomplete natin yung plan ni God sa ating buhay. Ang paniwalaan mo lang, ay kung na yung sinasabi ng salita ng Diyos. That's why, sabi ni Pablo, I live by faith. Bakit sinasabi ni Pablo? Kasi nakafocus siya doon sa kanyang task, doon sa kanyang layunin, doon sa kanyang assignment. At naniniwala siya na maaabot niya ito despite of all the beatings, stoning, ibig sabihin binato siya, na-shipwreck siya, beat siya, pinalo siya, ibig sabihin, nakafocus siya kasi doon sa kanyang task. Kaya hindi siya affected. His faith focuses on Jesus. Kaya sabi niya, live by faith, not by sight. So, ganun ang pagkadisenyo sa atin. Your ability to unleash your potential is tied to your willingness to consistently live from God's perspective, which saw Paul, the apostle in Saul, the murderer. He created you to share his viewpoint. If you allow the obstacles that clutter your path and the expectations of others to discourage you and to send you on time and energy-consuming detours, your God-given talents and abilities will be wasted. Sabi niya rito, para mailabas mo ang potential, nakatied yan, nakatali. Ibig sabihin, nakadepende yan sa willingness mo at pagiging consistent mo na mamuhay ayon sa pananaw ng Diyos, na kung saan si Pablo nakita niya yon na isang murderer siya dati. At dinisenyo tayo ni God to share His viewpoint. His viewpoint. So if you allow, pag hinayaan natin yung mga obstacle, mga hindrances, yung mga problema, yung mga challenges, yung mga hardship na ating na-encounter, mga obstacle yon, na ikalat o yung ating daan, ibig sabihin hindi maging clear sa iyo yung daan mo, at inaalaw mo rin ang expectation ng ibang tao sa iyo na mag-discourage sa iyo, and to send you on time and energy-consuming detours, na yan mong mga bagay na yon, then ang God-given talents mo and abilities mo ay masasayang. So, wag nating hayaan ang obstacle na pwedeng magkalat sa ating daan na maghadlang sa atin at mag-discourage sa atin yung expectation ng ibang tao, kasi ang ini-expect nila ganito yung gagawin mo sa buhay, tapos hindi pala. For example, for me, my father's expectation for me is to continue my teaching profession in the public school. Pero hindi ko yun ginawa. Bakit? Kasi nakatutok ako dun sa task na ibinigay sa akin ni God. Although that time hindi pa clear sa atin, but I know God has called me to do a certain thing. Kumbaga, nilagay niya, yun ang nilagay niya sa puso ko, walang makakahadlang yun. So, lahat ng kanilang mga condition ay natapos ko na, abot ko na, kaya hindi ko hinayaan na mahadlangan ako, mahinto ako, ma-discourage ako ng mga bagay-bagay na gusto nilang gawin ko. Magturo ka muna, mag-take ka muna ng board. So, naabot ko lahat yun. Nagturo muna ako. Una-una nga, tapusin ko muna yung 4-year course. Tapos, mag-take ng board. Pagkatapos nagturo, ayun, lahat naabot ko yun, yung mga nilagay nila. Pero hindi ko hinayaan yun na maghadlang sa akin to stop me in fulfilling, in pursuing God's purpose for my life. So, yun ay hindi naging hadlang, kundi tuloy pa rin ako na nakatingin. So, hindi nasayang yung aking talent at yung aking ability na binigay ni God, nagamit ko ito ayon sa kanyang layunin. So, learning to function by looking beyond what you now see to what is yet possible is an important key to releasing your potential. You must resolve to live by faith. So, kasi that time, walang nakakita na ba yung patutunguhan ko. Hindi ko alam na dito ako sa Palawan pupunta. Alam ko lang, ang gusto ko, sundin kung ano yung will ni God sa buhay ko. At yun ay pinurso ko kung ano yung kanyang kalooban sa aking buhay. Hindi ko hinayaan ang mga hadlang or mga detours na yon para mahinto ako.
kundi nagpatuloy ako sa aking hangarin, yung purpose na yon, yung intention na yon, yung will ni God. Although hindi pa clear sa akin, but I continue to pursue that purpose, to pursue that will, at walang obstacle. Pinaaral-aral muna or madami silang mga conditions sa buhay ko, and I really live by faith. Now, I am here in front of you. Kasi kapag hindi ko mai-release yung aking potential. And ang daming mga platform na kung saan I can release my potential. Even though a lot of people do not believe at hindi naniniwala sa sinasabi ko, I still continue. Why? Because in this way, I believe that I am fulfilling the reason why God called me, why God created me. So, I live by faith, not by sight. How about you? Are you living by faith? Are you living by what God tells you to do? What God had told you to do? Are you pursuing the purpose why God created you? So, you are designed to function by faith. Yan ang pagkadisenyo sa atin ni God. So, if you are living by faith, believing that you have already fulfilled ibig sabihin, you have already not fulfilled, but understand, you believe that you are going to fulfill and pursue that purpose at matutupad mo sa buhay mo sa binigay sa'yo ni Lord na kakayahan, then continue to live by faith. One day, makikita mo, you have already fulfilled your task, the assignment that God has given you. Are you living by faith? So if you are living by faith, leave a comment below. Thanks for watching. God bless.